Kamusta na kayo mga subscribers and viewers? Ito po ang inyong kaibigan sa palaisdaan, si Abuelo. Nung nakaraang episode ko ay ipinakita ko sa inyo yung bagong gawa namin na concrete pond na isang araw lang mula nung nag-apply kami ng waterproofing at mga 3 oras lang nung nag-apply kami ng cement neutralizer ay nag-stock na kami o naglagay na kami agad ng mga fingerlings. Ngayon, ang iniwan kong tanong ay ano nangyari doon sa mga fingerlings na in-stock namin sa bagong gawang concrete pond na hindi na kami nagbabad ng puno ng saging at ng dahon ng puno ng saging. Hindi na rin kami nag-antay ng mga kitikite na magkaroon yung concrete pond namin. Pagkatapos naming gawin ang concrete pond ay isang araw lang, naglagay na kami ng mga fingerlings. Ang tanong, nabuhay ba ang mga fingerlings? Panoorin niyo. Bago ko ituloy ang kwento tungkol doon sa mga fingerlings ko na inilagay ko sa bagong gawang concrete pond, kung nabuhay ba o hindi nabuhay, ay gusto ko munang ipakita sa inyo, i-advertise ang aming grow out. Ito ay available na sa June 15. At sinisigurado ko sa inyo na ang aming mga grow out ay napakasarap dahil ito ay pure feeds lang ang kinakain. At sabi nga ng mga nakakainan ng grow out namin ay manamis-namis dahil lumaki sa malinis na tubig. Okay, dito na tayo sa ating topic. Kung nabuhay ba o namatay ang aking mga fingerlings nang inilagay ko sa bagong gawang concrete pond na hindi na ako nagbabad ng puno ng saging at ng dahon at hindi na ako nagantay ng mga 2 linggo para sa kitikite. Ayan yung nakaraang video ko, pinakita ko sa inyo, nag-stock kami. Naglagay na kami ng mga fingerlings. At yan ay mga 400 pieces ang nilagay namin na maliliit pa nga 2.5 to 3.5 ang laki niyan. So hindi kasing tibay yan ng mga 5 inches o 6 inches, 7 inches. Ewan ko lang baka matibay dahil galing kay Abuelo Fish Pond kahit na 2.5 to 3.5 inches ay matibay ang fingerlings ni Abuelo Fish Pond. So ito na yung kasunod na araw. Ito ay June 2. Mga bandang alas 10 ng umaga ito. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang aking mga fingerlings. Ayun buhay na buhay pa rin. At kung mapapansin ninyo, doon sila umikot sa mga pumis na bato. Ayan dyan sila naglagay, malapit doon sa mga bato na inilagay namin na pumis. Hindi pa kami nagpalit ng tubig. Yan din yung tubig na ginamit namin nung nag-stock kami o nilagay namin yung mga fingerlings. At ayan sa kabutihang palad, hindi naman namatay masisigla pa nga. Ito, magtatanghali na to. June 2 pa rin, magpapakain na kami. First time naming pakainin ang mga fingerlings doon sa bagong gawang concrete pond. Pansinin ninyo, lahat nasa ilalim ng fingerlings namin, masisigla. Ay lumalangoy-langoy, hindi sila pumapaibabaw. Ibig sabihin, gusto nila yung tubig. Sa pagkakataong ito ay nagbabato na kami ng feeds. Ang nakita namin problema, hindi pa sila mag-ana kumain. Hindi pa sila sumasalubong sa ibinabato naming feeds. So ibig sabihin, stressed pa sila sa bagong environment nila o
malamig ang tubig, kaya wala silang gana kumain. Malamig ang tubig kasi wala pa kaming bubong dyan sa concrete pond na yan at mababaw lang ang aming tubig. Kaya malamang, yan ang mas malamang yung malamig ang tubig kaya wala silang gana kumain. Pansinin pa ninyo, ayan umiikot-ikot sila doon malapit sa pumice stone Parang masarap ang pakiramdam nila sa tabi ng pumice stone. Itong nakikita ninyo, June 3 na yan, kinabukasan na. So, ayan na sila, nagpalit na kami ng tubig. Hindi lang namin na i-video nung nagpapalit kami ng tubig nakaligtaan namin. Pero nagdagdag na kami ng pumice stone kasi nakikita namin gusto nila yung mga pumice stone, paikot-ikot sila doon. Yan, nagpapakain na rin kami ulit. Panoodin ninyo. Hindi pa rin sila magana kumain. Pero sinisigurado ko sa pagkakataong ito hindi sila stressed. Kasi kung stress sila mula kahapon o mula nung June 1 pa, meron ng mga namatay sa mga fingerlings na yan. Ang namatay nga pala namin isang piraso. Mula June 1 hanggang June 2, isa, kinabukasan, namatayan na kami ng isa. Yun lang ang namatay sa amin, isang pirasong fingerling. Pero mula noon hanggang yan, June 3 na yan, wala pang namamatay. Ayan nakapaikot sila sa pumice stone. Kaya mga viewers and subscribers, sinisigurado ko sa inyo, mabuti ang pumice stone sa mga concrete pan. Dahil dyan namumugat ang beneficial bacteria. Kaya malamang malambot ang tubig dyan sa gawin ng pumice stone. Ito ay June 4 na. 3 araw na mula nung nagawa namin yung concrete pan. Ginamit na rin namin yung mga outlet ng tubig. Ayun, yung kabilaan, dulo-dulo. So, ang conclusion natin, mga viewers and subscribers, masasabi ko na hindi totoo na kailangan pa na magbabad ka ng puno ng saging at magantay ng kitikite. Paumanin po sa mga nagtuturo nito o nagtataguyod ng ganitong practice. Makadalawang beses ko na kasing nag-challenge sa practice na yan na magbabad muna ng puno ng saging at magantay ng kitikite bago mag-stock ng fingerlings o ng isda. Panoodin nyo yung unang beses kong kinontra yung practice na yan sa episode number 38 ko. Sa ginawa kong challenge, namatayan ako pero hindi significant, hindi marami. Sa pagkakataong ito nga, isa lang. Pero mga kaibigan, walang pilitan ito. Kung komportable kayo na magbabad ng saging at magantay ng kitikite, gawin ninyo iyon. Dahil doon kayo komportable Fish pond ninyo iyon, isda ninyo ang inyong inaalagaan. Ang akin lang ay upang makatipid kayo sa panahon. Ito ang inyong kaibigan sa palaisdaan, si Abuelo.